Senyora Morales, patawarin niyo po ako sa aking panghihimasok. Ngunit alam niyo po bang ang inyong asawa ay naninirahan sa isang condominium unit dito sa Taguig? Ang boses ni Aling Nena, ang aming matagal ng kasambahay, ay nanginginig. Nasa isang maliit na meeting room kami sa ika-11 palapag ng punong tanggapan ng aming kumpanya, ang Angat Pinas Developments. Nakasarado ang mga blind, at agad kong naramdaman na mayroong mali. Ito ang unang beses na nakita kong ganito kaalanganin si Aling Nena, na halos itinuring kong pangalawang ina, at siya ring tagapamahala ng aming mansyon sa Forbes Park. Nasa Taguig, ang asawa ko ay nasa Palawan ngayon, nag-oversee ng isang malaking resort project. Kalmado ang boses ko, ngunit nanginginig ang aking mga kamay. Nang buksan ko ang sobrang ibinigay ni Aling Nena, pakiramdam ko ay gumuho ang aking mundo. Mga record ng biyahe ng sasakyan ng kumpanya, logbook ng driver, at mga larawan ng isang condominium building. Ang asawa ko, na dapat ay nasa Palawan, ay nakangiti sa gitna ng Taguig kasama ang isang batang babae. Siya po si Andrea Ramos, bagong empleyado sa sales department ng Angat Pinas, sagot niya. Pagkatapos, naglabas pa si Aling Nena ng isa pang larawan. Ang babae ay may hawak na shopping bag, at si Javi, sa tabi niya, ay may bitbit na baby carrier. Sa sandaling iyon, may lamig na bumalot sa akin. Hindi ito kalungkutan. Sa halip, luminaw ang lahat. Naintindihan ko na ang 3 taong kasal ko. Ang isang taong paghihintay ko sa aking asawa ay pawang kasinungalingan. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan si Aling Nena. Ang boses ko ay nakakagulat na kalmado. Aling Nena, kumilos po tayo. Ipunin ang lahat ng ebidensya at ihanda ang legal team. Tila nagulat si Aling Nena sandali. Ngunit agad siyang tumango. Sila, na bumuo ng kanilang kastilyo ng kaligayahan sa kondominium na iyon sa Taguig, ay hindi nila alam na ang gumuguho ay hindi ako, kundi ang kastilyong itinayo nila. Tahimik akong nagsimulang magpatalim ng aking espada. Kumusta? Ako si Elena Morales. O mas tamang sabihin, ang dating asawa ni Javier de la Cruz. Kasalukuyan akong nakaupo sa first-class lounge ng Ninoy Aquino International Airport, naghihintay ng aking flight patungong USA. Sa bintana, nakikita ko ang mga eroplanong walang tigil na lumilipad, isang refleksyon ng aking buhay. Ang kuwentong ito ay nagsimula eksaktong 1 taon na ang nakakaraan. Noon, 2 taon na kaming kasal. Si Javier, ang aking asawa, ay masigasig na pinamamahalaan ang Angat Pinas Developments. Bilang CEO, ito ay isang subsidiary na ipinagkatiwala ng aking ama sa kanyang manugang, ngunit ipinapakita ni Javier ang kanyang kakayahan na karapat-dapat siya sa posisyon. Hindi bababa sa ganoon ang aking nakikita noon sa aming sala sa Forbes Park. Sinabi sa amin ni Javier na may pagkakataong makakuha ng malaking proyekto sa resort sa Palawan. Iginiit niya na kailangan niyang personal na pangasiwaan ito upang makakuha ng pinakamahusay na resulta. Nag-alangan ako sa ideya ng isang matagal na biyahe para sa trabaho. Para sa isang bagong kasal na mag-asawa, hindi madali ang magkahiwalay ng tirahan. Gayunpaman, ang aking ama ang unang tumango. Hinawakan niya ang kamay ni Javier at sinabing, ang kinabukasan ng grupo ay nakasalalay sa proyektong ito. Pinagkakatiwalaan kita. Naaalala ko kung paano kumislap ang mga mata ni Javier sa sandaling iyon. Ito ay ang kagalakan ng pagkilala, ang bigat ng responsibilidad. At ngayon, kung iisipin, sa tingin ko ay may iba pang damdamin na magkasama. Ngunit sa sandaling iyon, ay hindi ko ito alam. Elena, ipinapangako ko na babalik ako bawat 3 buwan at magvi-video call tayo araw-araw, pangako ni Javier habang mahigpit na hinahawakan ang aking kamay. Pinagkatiwalaan ko ang init ng kanyang kamay. Naisip ko na natural lang na magtiwala sa taong mahal mo. Ang unang biyahe para sa trabaho ay tumagal ng 3 buwan. Nagvi-video call kami gabi-gabi. Si Javier, na nakaupo sa kanyang desk sa sinasabi niyang opisina sa Palawan, ay nginingitian ako ng may pagod na mukha. Ipinaliwanag niya sa akin ang pag-usad ng mga gawa at nagreklamo na hindi niya gusto ang pagkain sa probinsya. Pakiramdam ko ay sabay na ipinagmamalaki at naaawa ako sa aking asawa.
Nang bumalik si Javier pagkatapos ng 3 buwan, labis akong natuwa nang makita siya sa NAIA. Mukha siyang medyo pumayat. Marahil dahil sa buhay sa probinsya. Ngunit ang kanyang ngiti ay malambing pa rin. Binigyan niya ako ng pabango at mga pampaganda na binili niya sa duty-free ng airport. Patawad at hindi kita naaalagaan, sabi niya. Tinanong niya si Javier tungkol sa pag-usad ng proyekto sa Palawan. At kumpiyansa namang sumagot si Javier. Ibinigay niya ang detalyadong ulat tungkol sa mga negosasyon sa mga lokal na kasosyo, ang iskediul ng pagkuha ng mga materyales, at ang plano ng mga tauhan. Tama ang ginawa kong pagpapadala sa iyo. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, ito ang simula ng pagpapalawak ng Angat Pinas Group sa buong Pilipinas. Mapagpakumbabang ngumiti si Javier sa papuri ng aking ama, ngunit naramdaman ko na bahagyang tumayo ang kanyang mga balikat. Ito ang imahe ng isang taong sabik na makilala. Sa sandaling iyon ay tila natural ito sa akin. Gayunpaman, ilang araw pagkatapos, nang kailangan niyang bumalik sa Palawan, may naramdaman akong kakaiba. Habang nakikita ko siyang nag-iimpake, napansin ko na hindi niya dala ang kanyang karaniwang malaking maleta, kundi isang maliit na bag ng paglalakbay. Hindi mo ba dadalhin ang malaking maleta? Tanong ko. Ay, iniwan ko doon. Sa pagkakataong ito, magaan lang ang aking bagahe. Sagot niya. Sa sandaling iyon, ay hinayaan ko lang ito. Wala akong dahilan upang mag-alinlangan. Ang pangalawa at pangatlong biyahe para sa trabaho ay sumunod sa katulad na pattern. Bumabalik siya bawat 3 buwan, nananatili ng 1 linggo, at umaalis muli. Ngunit sa pagbabalik tanaw, may mga kakaibang bagay. Bawat pagbalik niya ay sinasabi niyang, sa pagkakataong ito, napakabusi ko. Kaya bukod sa pagdaan sa opisina, gusto kong makasama ka lang. Halos hindi siya nakikipagkita sa mga kaibigan o may mga panlabas na obligasyon. Sa una, ay naisip ko na ito ay dahil sa pag-aalala niya sa akin upang makasama kami bilang mag-asawa. Ngunit ngayon ay napagtanto ko na ito ay isang kalkuladong estratehiya upang mabawasan ang posibilidad na makasalubong ang ibang tao. Ito ay sa panahon ng kanyang 3 pagbisita. Isang araw, pumunta si Javier sa punong tanggapan upang dumalo sa isang pulong ng mga executive. Naroon din ako para sa mga usapin sa strategic management at nagkasalubong kami sa pasilyo. Sa tabi niya, may hawak na mga dokumento ang isang batang empleyado. Elena, anong sorpresa na makita ka dito? Masayang bati ni Javier. Bahagyang yumuko ang empleyado sa tabi niya. Ngumiti lang ako at nagpatuloy sa aking lakad. Kalaunan ay nalaman ko na ang babaeng iyon ay si Andrea Ramos. Noon, malamang nabuntis na siya kay Javier. Nang papalapit ang ika-4 na pagbisita niya, tinanong ko si Javier sa video call. Kailan ka babalik sa pagkakataong ito? Kakaiba ang kanyang sagot. Siguro sa susunod na linggo, ngunit sa pagkakataong ito, medyo flexible ang mga petsa. May hindi inaasahang problema sa construction site, kaya sasabihin mo sa akin ang eksaktong petsa mamaya? Oo, pasensya na, hintay ka lang. Pagkababa ng tawag, may naramdaman akong kakaiba. Dati, planado niya ang kanyang pagbalik 1 buwan bago. Bakit siya napakamalabo ngayon? Ngunit sa halip na magduda, pinili kong umunawa. Naisip ko na hindi tama. Na ako mula sa bahay ay maghihinala sa aking asawa habang siya ay nagsisikap sa Palawan. Pagkatapos, isang araw, lumapit sa akin si Aling Nena, ang aming kasambahay, na may pag-aalangan. Hiniling niya sa akin na pumunta sa maliit na meeting room sa ICA. Siya ang kanang kamay ng aking ama, isang babae na nagprotekta sa aming pamilya sa loob ng mahigit 30 taon. Kilala ko siya mula pa noong bata ako, halos kasama siya sa pamilya. Nang pumasok ako sa silid, seryoso ang kanyang ekspresyon. Karaniwan siyang isang tahimik at mapag-isa na babae, ngunit noong araw na iyon ay balisa ang kanyang tingin. Senyora Morales, maupo po kayo, pakiusap. Umupo ako at si Aling Nena. Pagkatapos mag-isip ng kanyang mga salita sandali, ay nagsimulang magsalita ng maingat. Patawad po at kailangan kong sabihin ito.
Ngunit mayroon po akong kailangan ipaalam sa inyo. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. May kutob ako na mayroong mali. Napag-alaman po namin na ang CEO ay nagtatag ng pangalawang tirahan sa isang condominium unit sa Taguig. Sa iisang pangungusap na iyon, nawalan ako ng isip. Isang condominium sa Taguig. Hindi ba't nasa Palawan si Javier? Maingat na inilagay ni Aling Nena ang isang sobre sa mesa. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ko ito. Sa loob ay may record ng mga biyahe ng sasakyan ng kumpanya. Sa mga petsa kung saan dapat ay nasa Palawan si Javier. Ang sasakyan ng Angat Pinas Developments ay nagtala ng mga biyahe patungo sa isang partikular na address sa Taguig. Naroon din ang logbook ng driver at mga larawan. Isang larawan ni Javier na pumapasok sa gusali kasama ang isang batang babae. Siya ay nakasuot ng kaswal na damit na may mahabang buhok. At si Javier ay nakangiti ng relax, tulad ng isang taong umuuwi. Sino ang babaeng ito? Tanong ko na nanginginig ang boses, ngunit sinisikap na manatiling kalmado. Mas lalo pang yumuko si Aling Nena, si Andrea Ramos, bagong empleyado sa Sales Department ng Angat Pinas, kinuha 2 taon na ang nakakaraan, 25 taong gulang. Isang bagong empleyado? Oo, at, Senyora Morales, mayroon pa po akong kailangan sabihin sa inyo. Naglabas siya ng isa pang larawan. Ito ay sa harap ng parehong gusali. Ngunit sa pagkakataong ito, ay may tulak na baby stroller ang babae. Naglalakad si Javier sa tabi niya. May bit-bit na mga shopping bag. Sa sandaling iyon ay narinig kong gumuho ang aking mundo. O sa halip ay wala akong narinig. Nabingi ang aking mga tainga, at lumabo ang aking paningin. Ngunit hindi ako umiyak. Sa halip, isang nagyayelong lamig ang bumalot sa akin. Kailan ninyo pa alam? 2 linggo na ang nakaraan. Nakita namin ang isang anomalya sa pagre-review ng mga gastos ng sasakyan ng kumpanya. Ang mga ulat ay nagsasabing nasa Palawan ang CEO. Ngunit hindi tumutugma ang mga record ng sasakyan. Alam ba ng aking ama, hindi ko pa po siya naipaalam. Naisip ko po na dapat po kayo ang unang kausapin. Tumango ako. Si Aling Nena, nakilala ako mula pa noong bata ako, ay tiyak na nagpa siya na sabihin sa akin bago sa aking ama. Ibinigay ko ang mga dokumento at mga larawan, pabalik sa sobre. Aling Nena, huwag ninyo pong sabihin ito kanino man, lalo na sa aking ama. Ngunit senyora, kumpirmahin ko po ito, at ako mismo ang magpapasya, pakiusap. Bigyan ninyo po ako ng kaunting panahon. Tiningnan ako ni Aling Nena ng may pag-aalala. Ngunit sa huli ay tumango siya. Isinuksok ko ang sobre sa aking bag. At lumabas ng silid, habang naglalakad ako sa pasilyo, nanginginig ang aking mga binti, ngunit hindi ako bumagsak. Noong gabing iyon ay nag-video call sa akin si Javier. Tulad ng dati, mula sa kanyang di umano'y opisina sa Palawan. Elena, kumusta ang araw mo? Tanong niya na nakangiti ng may pagod na mukha. Sumagot ako sa pinakanormal na paraan na posible. Maayos. Ikaw? Ngayon. Napakahaba ng meeting sa construction site. Nakakapagod. Mukhang mas magiging busy pa ako. Ay. At kailan ka babalik? Hindi pa sigurado. Medyo. Ang proyekto. Kailangan kong tingnan. Kung paano ito magiging. Maingat kong tiningnan ang mukha ng aking asawa sa screen. Nagulat ako kung gaano natural ang tingin ng isang taong nagsisinungaling. Nakasama ko siya ng 3 taon, at wala akong napansin. Naintindihan. Ipaalam mo sa akin, kapag alam mo na ang mga petsa. Oo. Pasensya na. Mahal kita. Ako rin. Pagkababa ng tawag, nanatili akong nakaupo sa dilim. Pakiramdam ko ay tutulo ang aking luha. Ngunit hindi ito nangyari. Sa halip, nagsimulang bumilis ang takbo ng aking isip. Maaari ko siyang harapin ngayon, ngunit hindi iyon ang pinakamatalinong paraan upang kumilos. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya at maunawaan ng eksakto ang sitwasyon. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan si Clara, ang aking matalik na kaibigan mula sa universidad. Ngayon ay partner siya sa isang malaking law firm. Clara, ako ito. May oras ka ba? Oo. Bakit?
Kakaiba ang boses mo. Ikukuwento ko sa iyo ng personal. Maaari tayong mag-lunch bukas. Kinabukasan, nakipagkita ako kay Clara at sinabi ko sa kanya ang lahat. Kalmado niya akong pinakinggan. At pagkatapos ay malamig na sinabi, Elena, ang kailangan mo ngayon ay hindi emosyon, kundi ebidensya. Kilala ko ang isang mahusay na pribadong detective. Una, alamin natin ang mga katotohanan ng tumpak. At sa gayon ay ginawa ko ang pinakamalamig na desisyon sa aking buhay. Nagsimula akong tingnan ang aking asawa hindi bilang ang lalaking minamahal ko, kundi bilang isang target ng investigasyon. At mula doon ay nagsimula ang tunay na impyerno. Ang pribadong detective ay kumilos ng nakakagulat na bilis. Gamit ang pangunahing impormasyon na ibinigay sa akin ni Aling Nena at ang schedule ni Javier na alam ko. Nagsimula siya ng sistematikong pagsubaybay. Si Clara ay nasa tabi ko sa buong proseso. Isang linggo pagkatapos, natanggap ko ang unang ulat mula sa investigative team. Nang buksan ko ang dossier sa meeting room ng law firm ni Clara, pakiramdam ko ay nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit kailangan kong basahin ito hanggang sa dulo. Ayon sa ulat, sa nakaraang taon, si Javier ay di umano'y bumalik ng 4 na beses mula sa kanyang biyahe para sa trabaho sa Palawan. Ngunit sa totoo lang, hindi siya galing Palawan patungong Maynila, kundi narito siya sa Maynila sa lahat ng oras. Ang condominium unit sa Taguig ay nirentahan 1 taon at kalahati na ang nakalipas at ang kontrata ay nakapangalan sa Angat Pinas Developments. Nirentahan niya ito gamit ang pondo ng kumpanya. Nanginginig ang aking boses. Tumango si Clara. Oo, opisyal itong nakalista bilang tirahan para sa mga executive, ngunit sa totoo lang ay ginagamit niya ito para sa personal na layunin. Ito ay maaaring ituring na hindi tapat na pamamahala. Walang duda na ginamit niya ang mga ari-arian ng kumpanya para sa kanyang pribadong pakinabang, lalo na dahil ang mga gastos sa asosasyon ng may-ari, ang mga bill, at lahat ng iba pa ay binabayaran gamit ang credit card ng kumpanya. Ipinagpatuloy ko ang pagpapalit ng mga pahina ng ulat. Sa susunod na pahina, ay may natuklasan akong mas nakakagulat. Ang profile ni Andrea Ramos, 25 taong gulang, mula sa sales department ng Angat Pinas Developments, kinuha sa pamamagitan ng public bidding, 2 taon na. Ang nakalipas, inilipat sa strategic planning team, 6 na buwan, pagkatapos ng kanyang pagpasok. Kakaiba na ang isang bagong empleyado ay umakyat ng ranggo nang napakabilis sa isang mahalagang departamento at 1 taon at kalahati na siyang nakatalaga sa mga gawain ng suporta sa isang espesyal na proyekto ni Javier. Isang espesyal na proyekto. Ngumiti si Clara ng mapait. Elena, halos sigurado na ito. Ginamit ng iyong asawa ang kanyang posisyon sa kumpanya upang bigyan ng pabor ang babaeng iyon. Bumalik si Clara sa susunod na pahina. Nakalakip ang isang ulat ng kanyang social security history. Nag-apply si Andrea Ramos para sa maternity leave 7 buwan na ang nakakaraan at bumalik sa trabaho 6 na buwan na ang nakalipas. Kaya nagkaroon siya ng anak. Nakakagulat na kalmado ang aking boses. Hinawakan ni Clara ang aking kamay. Elena, okay ka lang ba? Siyempre hindi ako okay. Ngunit hindi ako maaaring bumagsak ngayon. Tinaas ko ang aking ulo at diretsyong tiningnan si Clara. Mayroon pa akong kailangan kumpirmahin. Kung ang bata ay anak talaga ni Javier, at kung alam niya ito, hindi madali ang isang DNA test nang walang legal na proseso. Alam ko, ngunit kailangan may iba pang paraan. Sa ngayon, ipagpatuloy natin ang investigasyon. Tiningnan ako ni Clara nang may pag-aalala, ngunit sa huli ay tumango siya. Nagpatuloy ang investigasyon. Ilang araw pagkatapos ay nakatanggap ako ng bagong ulat. Sa pagkakataong ito, ay nag-focus sila sa pagsubaybay sa susunod na pagdating ni Javier. Sinabi niya sa akin na darating siya sa Maynila sa Biyernes ng linggong iyon. Noong Biyernes ng umaga, ay pumasok ako sa opisina, tulad ng dati. Sinabi ko sa kanya na susunduin ko siya sa NAIA sa oras ng kanyang pagdating, ngunit sumagot siya. Hindi ka ba mapapagod? Pinakuha ko na siya sa driver. Diretso na lang ako sa bahay. Gayunpaman, iba ang ulat ng detective. Hindi lumabas si Javier mula sa NAIA.
kundi mula sa condominium unit sa Taguig. At mula doon, ay nagtungo siya sa punong tanggapan, gamit ang sasakyan ng kumpanya. Matapos matanggap ang ulat, nanatili akong nakaupo mag-isa sa isang meeting room. Wala nang pag-aalinlangan. Si Javier ay hindi nasa Palawan, kundi nasa Maynila. Nakatira sa isang condominium kasama ang ibang babae at ang anak ng babaeng iyon. Noong gabing iyon, dumating si Javier sa aming bahay sa Forbes Park. Pagpasok niya sa pinto, ang kanyang anyo ay tulad ng dati. "Elena, narito na ako." Umupo siya sa sofa na nagkukunwaring pagod habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Kinuha ko siya ng isang baso ng tubig mula sa kusina. "Hindi ba napakabigat ng flight?" "Hindi naman. Okay lang. By the way, wala ba si Papa ngayon?" "Wala. Nasa business trip siya. Babalik siya bukas ng gabi." "Ah, kaya tayo lang dalawa ngayon." Ngumiti si Javier at hinawakan ang aking kamay. Gusto ko itong alisin, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa iyon ang oras. "Honey, maligo ka. Maghahanda ako ng hapunan." "Okay, salamat." Nang pumasok si Javier sa banyo, naiwan akong mag-isa sa kusina. Habang naghahanda ako ng hapunan, magulo ang aking isip. Maaari ko siyang harapin ngayon at ibunyag ang lahat, ngunit hindi iyon ang pinakamatalinong paraan. Naalala ko ang mga salita ni Clara. Kung magre-react ka ng emosyonal, mas makakasama lang ito sa iyo. Kailangan mong ihanda ang lahat ng legal at tapusin ito ng isang beses lang. Nagpa siya akong sundin ang kanyang payo. Habang naghahapunan, hindi tumigil si Javier sa pagsasalita tungkol sa Palawan. Mga anekdota sa construction site, mga mahirap na sandali at kung paano malapit nang matapos ang proyekto, lahat ay kasinungalingan. "Elena, kapag natapos ang proyektong ito, sa tingin ko ay makakabalik na ako sa Maynila. Nang permanente." "Talaga?" "Oo. Malamang sa 2 o 3 buwan. Pagkatapos ay maaari na tayong maging tulad ng dati." Ngumiti si Javier na parang masayang-masaya siya. Nangingilabot ako sa kanyang pagiging natural. Paano siya nagiging napakasiniko? "Galing. Masaya ako." Sagot ko habang ngumingiti rin. Naghapunan kami bilang isang normal na mag-asawa, na parang walang nangyayari. Noong gabing iyon, agad nakatulog si Javier. Nanatili ako sa tabi niya na nakatingin sa kisame. Naalala ko ang araw ng aming kasal, 3 taon na ang nakalipas. Ang sandali nang hawakan ni Javier ang aking kamay. At nangako, "Mamahalin lang kita habang buhay." Napakasaya ko noon, ngunit ngayon ay nauunawaan ko kung gaano kawalang saysay ang mga pangako na iyon. Tahimik akong bumangon at pumunta sa aking opisina. Binuksan ko ang laptop at nagpadala ako ng mensahe kay Clara. "Clara, ituloy mo. Ipunin ang lahat ng ebidensya at ihanda ang legal na tugon." Agad na dumating ang sagot ni Clara. "Okay, Elena, lakasan mo ang loob mo." Pinatay ko ang laptop at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila, na nakikita mula sa aming bahay sa Forbes Park, ay malamig na nagniningning. Dati, maganda ang tanawin na ito para sa akin. Ngayon ay nakikita ko lang ang isang halo-halong ilaw. Kinabukasan, pumunta si Javier sa opisina. Naroon din ako para sa trabaho. Sa oras ng tanghalian, nakita ko siya nang hindi sinasadya sa pasilyo. Sa tabi niya ay isang batang empleyado. Iyon ang mukha na nakita ko sa mga ulat. Ipinaliwanag ni Andrea kay Javier ang isang bagay habang pinapakita niya ang isang dokumento at nakikinig siya. Masyado silang magkalapit. Pinanood ko ang eksena mula sa malayo. Nakangiti si Andrea kay Javier at siya rin ay ngumiti ng relax. Mukha silang mag-asawa na nagmamahalan sa buong buhay. Sa sandaling iyon ay naramdaman kong may nasira sa loob ko. Ngunit dumaan ako doon nang hindi binabago ang aking ekspresyon. Nakita ako ni Javier at tinawag ako, "Elena." Ngunit kumaway lang ako sa kanya at nagpatuloy sa aking lakad. Mag-isa sa elevator, nakita ko ang aking refleksyon sa salamin. Maputla ako, ngunit hindi gumuho. Nakatayo pa rin si Elena Morales,
Noong hapong iyon ay muling lumapit sa akin si Aling Nena. Sa pagkakataong ito ay may dala siyang mas konkretong impormasyon. Senyora Morales, mas malalim pa po ang aming investigasyon sa mga bank statement ng credit card ng kumpanya. Ang mga dokumentong ibinigay niya sa akin ay nagpakita na bukod sa mga gastos sa asosasyon ng may-ari at ang mga bill ng condominium sa Taguig, binayaran din gamit ang credit card ng Angat Pinas Developments ang mga bilihin sa department store, mga gamit ng sanggol, at maging ang mga gastos sa isang postpartum recovery clinic. Kaya pinalaki niya ang kanyang anak, gamit ang pera ng kumpanya. Malamig ang aking boses. Tumango si Aling Nena na may ekspresyon ng pagdadalamhati. Senyora Morales, sa tingin ko po ay dapat na po tayong mag-ulat sa presidente. Hindi pa. Maghintay pa po tayo sandali, pakiusap. Mayroon po akong gusto kumpirmahin sa aking sarili. Pinaalis ko si Aling Nena at nanatili akong mag-isa, balot ng pag-iisip. Isang bagay na lang ang kailangan kong gawin. Makita ito sa aking sariling mga mata. Pumunta sa condominium na iyon at kumpirmahin ito sa aking sarili. Ilang araw pagkatapos, umalis si Javier ng bahay na nagsasabing babalik siya sa Palawan. Nagpaalam ako sa kanya tulad ng dati. Have a safe trip. Ingat ka. Oo. Mahal kita. Ako. Pagkaalis niya, ay agad na nakipag-ugnayan sa investigative team. Hiniling ko sa kanila na subaybayan ang kanyang mga galaw sa real time. Gaya ng inaasahan, hindi nagtungo si Javier sa NAIA, kundi sa condominium sa Taguig. Pumunta ako doon sakay ng kotse kasama si Clara. Habang naghihintay kami sa parking lot sa harap ng gusali, pakiramdam ko ay nanginginig ang aking mga kamay. Hinawakan ni Clara ang aking kamay. Elena, maaari pa rin tayong bumalik. Sapat na ang mga ulat ng detective. Hindi. Kailangan kong makita ito sa aking sarili. Sa ganoon lang matatapos ko ito. Nang walang pagsisisi, lumabas ako ng kotse at naglakad patungo sa gusali. Sumakay ako sa elevator patungo sa ipinahiwatig na palapag at huminto sa harap ng pinto sa dulo ng pasilyo. Isang sinag ng ilaw ang sumilip sa ilalim ng pinto. Sa loob ay may naririnig akong mga boses. Pinigilan ko ang aking hininga at pinakinggan ng maigi. At pagkatapos ay narinig ko ang iyak ng isang sanggol. Naririnig ang iyak ng isang sanggol sa likod ng pinto. Sa pagdinig dito, pakiramdam ko ay tumigil ang aking puso. Bagaman alam na ito ng aking isip, ang marinig ito sa aking sariling mga tainga ay isang dagok ng ibang dimensyon. Shh! Shh! Nandito si Daddy. Ito ang boses ni Javier. Ang parehong mainit na boses na narinig ko sa loob ng 3 taon. Ngayon ay inaaliw ang ibang bata. Sumandal ako sa pinto at dahan-dahang umupo sa sahig. Nawalan ako ng lakas sa aking mga binti. Honey, maaari ka bang manatili ng matagal ngayon? Narinig ang boses ng isang batang babae. Tinatawag ni Andrea si Javier na Honey. Siyempre, sa pagkakataong ito, ay maaari akong manatili ng 1 linggo. Talaga? Ang galing. Miss na ng Dani namin si Daddy. Patawad, kamakailan ay napakabusi ko at hindi ako masyadong nakadalaw. Huwag kang mag-alala, pagod ka rin. Ang pag-uusap nila ay napakanatural. Mukha silang mag-asawa sa buong buhay. Sa katunayan, mas komportable pa nga sila kaysa sa amin ni Javier. Sa nanginginig na mga kamay, ay kinuha ko ang aking cellphone at pinindot ang record button. Lahat ng ito ay magsisilbing ebidensya. Andrea, pasensya na. Maaari mo bang bigyan ako ng diaper? Oo, sandali lang. Narinig ko ang mga yabag na papalapit sa pinto. Agad akong nagtago sa emergency staircase sa dulo ng pasilyo. Bumukas ang pinto at narinig kong may kinukuha si Andrea sa shoe rack sa entrance. Sa siwang ng bahagyang bukas na pinto, nakita ko ang loob. Sa sala ay may kuna, isang playmat, at sa mga dingding ay nakasabit ang mga larawan ng sanggol. Ang imahe ng isang perpektong tahanan, ang imahe na matagal kong pinangarap. Muling sumara ang pinto at gumuho ako sa emergency staircase. Hindi ko na kailangan pang marinig ang anuman.
Sapat na ang nakita at narinig ko. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng gusali. Si Clara, na naghihintay sa akin sa parking lot. Elena, okay ka lang ba? Sa halip na sumagot, tumango lang ako. Kung magsasalita ako, pakiramdam ko ay masisira ako. Tinulungan ako ni Clara na makasakay sa kotse. Pagkapasok ko, ibinigay ko sa kanya ang aking cellphone. Ni-record ko. Nandoon lahat. Pinatugtog ni Clara ang audio file. Nandoon lahat ang samadya. Ang iyak ng sanggol. Ang malambing na boses ni Javier. Ang natural na pag-uusap kay Andrea. Lahat ay nakarecord. Tumigas ang mukha ni Clara. Elena, sapat na ito. Sapat na. Sa pamamagitan nito, hindi na mapag-aalinlanganan ang ebidensya ng pangangalo niya at maaari rin nating patunayan ang maling paggamit ng mga ari-arian ng kumpanya. Tumingin ako sa bintana, malabo ang mga makinang nailaw ng tagig. Puno ng luha ang aking mga mata, ngunit hindi ito bumagsak. Clara, ngayon, sisimulan natin. Sisimulan ng ano? Tapusin ito. Nang maayos. Mahigpit na hinawakan ni Clara ang aking kamay. Okay. Tutulungan kita hanggang sa dulo. Mula kinabukasan, nagsimula akong kumilos ng seryoso. Una, kasama si Clara, inihanda namin ang demanda para sa diborsyo sa kanyang law firm. Hindi ito isang simpleng diborsyo, kundi isang estratehiya upang legal na patunayan ang lahat ng pagkukulang ni Javier at hilingin sa kanya ang pinakamataas na pananagutan. Mayroon na tayong ebidensya ng pangangalo niya. Sa recording, mga larawan, at mga statement ng credit card ng kumpanya, mayroon tayong kalamangan sa diborsyo, paliwanag ni Clara habang binubuksan ang kanyang laptop. Ngunit ang pinakamahalaga ay ginamit ng iyong asawa ang mga ari-arian ng kumpanya para sa pribadong layunin. Ito ay maaaring maging sanhi ng isang kriminal na kaso para sa hindi tapat na pamamahala. Hindi tapat na pamamahala? Oo. Bilang CEO, ginamit niya ang mga resources ng kumpanya para sa kanyang personal na gamit, ang renta ng kondominium, ang mga gastos sa asosasyon ng may-ari, ang mga gastos sa pamumuhay. Lahat ay binayaran gamit ang pera ng kumpanya. Ito ay isang malinaw na kaso. Tumango ako. Wala akong intensyon na hayaan si Javier na makatakas sa pagiging simpleng taksil na asawa. Bilang direktor ng kumpanya, at bilang isang lalaki na nagtaksil sa tiwala ng kanyang biyenan, kailangan niyang akuin ang lahat ng responsibilidad. At isa pa, maingat na sinabi ni Clara, si Andrea, ang babaeng iyon, ay maaaring magkaroon din ng problema kung nakatanggap siya ng pabor sa kumpanya bilang kapalit ng pagpapanatili ng isang hindi naaangkop na relasyon sa direktor. Iyon din ay isang problema. Pabor? Oo. Napakakakaiba na ang isang bagong empleyado ay mailipat sa strategic planning team sa loob lamang ng 6 na buwan. Bukod pa rito ay itatalaga siya sa isang proyekto na direktang nasa ilalim ng CEO. Kung iimbestigahan natin, tiyak na may iba pang lalabas. Naisip ko sandali. Posible na biktima rin si Andrea. Ngunit ang kanyang boses sa recording ay hindi tunog ng isang biktima. Sa kabaligtaran, tunog siya na kumpiyansa sa kanyang sarili at sa kanyang posisyon. Clara, imbestigahan ang lahat. Lahat ng benepisyo na natanggap ni Andrea sa kumpanya. Nang magsimula ang kanyang relasyon kay Javier, kung paano niya ginamit ang mga benepisyo ng kumpanya sa panahon ng kanyang pagbubuntis at panganganak. Okay. Kukunin ko ang mga record ng personal, mga payroll, at ang kasaysayan ng paggamit ng mga benepisyo ng kumpanya. Ilang araw pagkatapos, dinalhan ako ni Clara ng bagong ulat. Lumabas ang mas maraming problema kaysa sa inaasahan namin. Nakatanggap si Andrea ng isang extraordinary bonus sa kanyang unang taon at na-promote sa isang mas mataas na posisyon sa kanyang ikalawang taon. Isang promosyon na karaniwang tumatagal ng 3 o 4 na taon. Nakuha niya ito sa loob ng 2. Bukod pa rito, pagkatapos ng halos 8 buwan na leave sa pagitan ng maternity leave at childcare leave,
Siya ay itinalaga sa isang executive level project kaagad pagbalik sa trabaho. Ito ay isang lantad na pabor. Ito ay mga kondisyon na walang ibang empleyado ang maaaring makamit, sabi ni Clara. At ngumiti ako ng mapait. Hindi lang pinondohan ni Javier ang kanyang kabit gamit ang pera ng kumpanya, kundi sinira rin niya ang sistema ng human resources. At Elena, may mas mahalagang bagay pa. Naglabas si Clara ng isang dokumento. Kung babalikan natin mula sa petsa ng panganganak ni Andrea, ang oras ng pagbubuntis ay nang kayo ay halos 1 taon ng kasal. 1 taon. Oo. Ibig sabihin, may relasyon na sila mula pa sa simula ng inyong kasal. Sa pagdinig dito, ang huling butil ng pag-asa na naiwan sa akin ay naglaho. Ang ideya na marahil ay nagkamali si Javier dahil sa kalungkutan na maaari siyang magsisi. Ngunit kung nagsimula siya ng relasyon sa ibang babae, 1 taon pagkatapos ng aming kasal, hindi iyon isang pagkakamali, kundi isang pagpili. Naintindihan. Ituloy mo. Tumango ako kay Clara at lumipat sa susunod na yugto. Dumating ang oras upang sabihin ang lahat sa aking ama. Noong gabing iyon, ay pumunta ako sa opisina ng aking ama sa aming bahay. Nagbabasa siya, ngunit nang makita ang aking ekspresyon, ay isinara niya ang libro. Elena, anong nangyayari? Papa, may kailangan akong sabihin sa iyo. Inilagay ko sa kanyang desk ang sobre na naglalaman ng mga dokumentong inihanda ko. Binuksan ng aking ama ang sobre na may kakaibang ekspresyon at sinimulan niyang suriin ang mga papeles isa-isa. Mga larawan, transcriptions ng mga recording, statement ng credit card ng kumpanya, record ng mga sasakyan, ebidensya ng pabor. Nandoon lahat. Unti-unting tumigas ang mukha ng aking ama. Ano ang lahat ng ito? Si Javier ay 1 taon at kalahati nang may relasyon sa labas ng kasal sa isang empleyado at bumuo ng pangalawang pamilya gamit ang mga ari-arian ng kumpanya. Nagkaroon din siya ng anak. Matatag ang aking boses. Hindi maalis ng aking ama ang kanyang tingin sa mga dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga biyahe sa Palawan ay kasinungalingan. Narito siya sa Maynila sa lahat ng oras, sa kondominium na iyon sa Taguig. Matagal na nanahimik ang aking ama. Sa huli ay nagsalita siya. Elena, okay ka lang ba? Sa tanong na iyon, sa unang pagkakataon ay naramdaman kong napuno ng luha ang aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Okay lang ako. Nakapagdesisyon na ako. Anong desisyon? Tatapusin ko ang lahat. At hinding-hindi na ako muling magiging umaasa sa sinuman upang maramdaman ang aking halaga. Diretsong tiningnan ako ng aking ama, sa mga mata sa loob ng matagal na panahon. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Okay. Tutulungan ka ni Papa. Salamat Papa. Muling tiningnan ng aking ama ang mga dokumento. Sa pagkakataong ito ay may tingin ng isang negosyante. Sa pamamagitan nito, maaari tayong magsampa ng kriminal na kaso para sa hindi tapat na pamamahala, at ito ay higit pa sa sapat na dahilan para sa kanyang pagtanggal bilang direktor. Oo, nakipag-usap na ako sa aking abogada. Mabuti, ipapagpatuloy ko ang internal audit team na magtrabaho dito upang masusing imbestigahan ang maling paggamit ng mga ari-arian ng kumpanya. Malamig ang boses ng aking ama. Tila mas galit siya sa pribadong paggamit ng kumpanya kaysa sa pagtataksil ng kanyang manugang. Ganoon ang aking ama. Palagi niyang inuuna ang prinsipyo kaysa sa emosyon. At Elena, oo Papa, paano mo gustong tapusin ito? Diretsyong tiningnan ko ang aking ama at sumagot, hindi ko pipiliin ang opsyon na iligtas si Javier. Papapanagutin ko siya sa lahat ng aspeto, legal at profesional. Tumahimik sandali ang aking ama. At pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Okay, papanoodin ko. Gawin mo ang gusto mo. Noong gabing iyon ay bumalik ako sa aking silid at tumingin sa bintana. Ang gabi sa Maynila mula sa Forbes Park ay patuloy na malamig na nagniningning. Ngunit hindi na ako natatakot sa mga ilaw na iyon. Mula kinabukasan ay nagsimula ang mga paghahanda ng seryoso. Ang aking ama, tulad ng ipinangako, ay nagtalaga ng audit team ng grupo. At si Clara,
kasama ang legal team, ay nagdisenyo ng legal na estratehiya. Pinangasiwaan ko ang buong proseso, sinusuri ang bawat detalye. Isang linggo pagkatapos, bumalik si Javier sa bahay, na may kasinungalingan pa rin na galing siya sa Palawan. Elena, narito na ako. Kumusta? Welcome. Sumagot ako tulad ng dati. Si Javier, na walang hinala, ay umupo sa sofa at binuksan ang telebisyon. Pinanood ko siya mula sa kusina. Alam kong malapit nang matapos ang lahat, ngunit kailangan kong manatiling kalmado sa ngayon. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula kay Aling Nena. Senyora Morales, mayroong pulong ng Board of Directors na naka-schedule sa susunod na Martes. Plano ng CEO na magbigay ng ulat tungkol sa pag-usad ng proyekto sa Palawan. Naintindihan. Aling Nena, agad kong tinawagan si Clara. Clara, sa susunod na Martes. Okay. Handa na ang lahat. Tatapusin natin ito ng sabay-sabay sa araw na iyon. Sa susunod na Martes, ang araw na iyon ay ang araw kung saan ganap naguguho ang buhay ni Javier de la Cruz. At handa akong saksihan ang lahat. Dumating ang Martes. Sa loob ng linggong iyon, ay namuhay ako ng normal. Naghapunan ako kasama si Javier. Nag-video call kami. Ngumiti ako sa kanya na parang walang nangyayari, ngunit sa loob ay bumilis ang tibok ng aking puso sa bawat segundong lumipas. Noong gabi bago ang pulong ng board, bumalik ako sa kondominium sa Taguig. Mag-isa. Sinubukan akong pigilan ni Clara, ngunit kailangan kong pumunta. Gusto kong kumpirmahin ito sa huling pagkakataon. Siguraduhin na ang desisyon na aking ginagawa ay tama. Umuulan noong gabing iyon. Tumayo ako sa harap ng gusali nang walang payong. Ayon sa ulat ng mga detective, naroon si Javier sa sandaling iyon habang dapat ay nasa Palawan siya. Sumakay ako sa elevator. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nanginginig ang aking mga binti. Pagdating sa harap ng pinto, ay may naririnig akong mga ingay sa loob. Ang iyak ng isang sanggol. Inilagay ko ang aking kamay sa pinto at nanatiling tahimik. Unti-unting humina ang iyak. At pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Javier. Shh! Shh! Nandito si Daddy. Inaliw ni Javier ang ibang bata, na tinatawag ang sarili niyang Daddy. Sa loob ng 3 taon na hindi ako nagkaroon ng anak, siya ay bumubuo ng isang pamilya sa ibang babae. Honey, anong gusto mo para sa hapunan? Ako na ang magluluto para sa iyo. Narinig ang boses ni Andrea, isang masaya at masiglang boses. Tulad ng isang masayang bagong kasal. Kahit anong gawin mo ay ayos lang. Ay, lagi mo namang sinasabi iyan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Oo. Okay, kung gayon, paano kung paelya? Gusto rin ito ng anak natin. Okay. Maghahanda ako ng paelya. Ito ay isang pang-araw-araw na pag-uusap, magkapareho sa mga pag-uusap namin ni Javier. Hinawakan ko ang doorknob. Maari ko itong buksan sa mismong sandaling iyon at tapusin ang lahat. Sumigaw. Nandito ako, asawa. Ano ba ito? Ngunit hindi ko ito ginawa. Sa halip, ibinaba ko ang aking kamay. Ang isang emosyonal na pagsabog ay ang inaasahan ni Javier. Gusto kong tapusin ito. Sa mas malamig, mas perpektong paraan. Sa likod ng pinto, muling umiyak ang sanggol. Sa pagkakataong ito ay tila iyak ng gutom. Ako na ang magbibigay. Ihanda mo na ang hapunan. Sapat na ang nakita at narinig ko. Habang bumababa ako sa elevator, nakita ko ang aking refleksyon sa salamin. Umagos ang luha sa aking mukha. Hindi ko alam kung kailan ito nagsimulang bumagsak, ngunit hindi ko ito pinunasan. Ito ang huli. Pagkalabas ko ng gusali, lumakas ang ulan. Naglakad ako patungo sa aking nakaparadang kotse. Basang-basa ako. Ngunit wala akong pakialam. Nang umupo ako sa kotse sa unang pagkakataon, pinalabas ko ang mga emosyon na matagal kong pinipigilan. Hinawakan ko ang manibela at tahimik na umiyak. Hindi! Sigaw ko. Lahat ng naipon ko sa loob ng 3 taon ay bumagsak ng sabay-sabay. Ang asawang minamahal ko,
ang kasal na pinaniniwalaan ko, ang kinabukasan na pinangarap ko, ang katotohanan na ang lahat ay kasinungalingan, ay dinudurog ako. Hindi ko alam kung gaano katagal ako umiyak. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Matagal na pagkatapos ay pinunasan ko ang aking mga luha at pinaandar ang kotse. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin sa likuran. Namamaga ang aking mga mata. Ngunit ipinangako ko sa aking sarili na hindi na ako muling iiyak. Pauwi. Tumunog ang aking cellphone. Si Javier iyon. Hello, Elena? Ako ito. Nasaan ka? Pauwi na ako. Bakit? Wala. Gusto ko lang malaman kung maaari tayong mag-video call. Nagsa-drive ako ngayon. Tatawagan kita pagka-uwi ko. Okay. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Oo. Binabaan ko ang tawag at ngumiti ng mapait. Tinawagan ako ni Javier habang nasa kondominium siya sa Taguig, kasama ang ibang babae at ibang bata. Nagulat ako sa kanyang kakayahang maging ganoon kasiniko. Pagdating ko sa bahay, nasa opisina ang aking ama. Kumatok ako sa pinto at pumasok. Papa, handa na ang lahat para bukas. Tumango ang aking ama. Elena, sigurado ka ba talaga? Sigurado ako. Nakapagdesisyon na ako. Ang iyong asawa, hindi ba? Si Javier de la Cruz ay tatanggalin sa kanyang posisyon at haharap sa isang kriminal na kaso. Alam ko. At gayon pa man. Sigurado ka ba? Diretsong tiningnan ko ang aking ama at sumagot, sigurado ako. Para sa akin, siya ay tapos na. Matagal na tiningnan ako ng aking ama at pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Okay, bukas, nasa tabi mo si Papa. Salamat Papa. Noong gabing iyon ay nag-video call ako kay Javier. Nasa kanyang di umano'y opisina pa rin siya sa Palawan. Nakaupo sa harap ng kanyang desk. Elena, bukas ang pulong ng board, hindi ba? Oo. Alam ko. Kinakabahan ako. Mahalaga ang presentation. Magagawa mo iyan ng maayos. Salamat. Ang tiwala mo sa akin ay nagbibigay sa akin ng lakas. Mariin kong tiningnan ang mukha ni Javier sa screen. Isang mukha na walang ni isang panginginig. Habang nagsisinungaling, marahil ay sanay na talaga si Javier sa pamumuhay ng dalawang buhay. Javier, oo, tapusin natin ito ng maayos bukas. Oo, tatapusin natin ito ng maayos. Mahal kita. Oo, ako rin. Binabaan ko ang tawag at inilagay ang cellphone sa tabi. Ito ang huli. Mahal kita. Mula bukas ay hindi na ako muling magsasabi ng mga salitang iyon. Kinabukasan ng umaga, ay maaga akong bumangon at nagbihis. Isang itim na suit, isang puting blouse, at ang perlas na kuwintas na iniwan sa akin ng aking ina. Ang aking refleksyon sa salamin ay kalmado at elegante. Nang dumating ako sa punong tanggapan, nagtitipon na ang mga executive sa malaking boardroom. Ako ay dadalo bilang strategic director. Hindi pa dumating si Javier. Sa likod ng silid ay si Clara. Dumalo siya bilang kinatawan ng law firm. Nakita niya ako at tumango. Ito ang senyales na handa na ang lahat. Eksaktong 10 ng umaga. Pumasok si Javier sa silid, na may ekspresyon ng kumpiyansa. Dala niya ang mga dokumentong inihanda niya. Umupo ako sa isang upuan sa likod, at pinanood siya. Sinimulan ng aking ama ang pulong. Okay. Ngayon ay pakinggan natin ang ulat mula sa CEO Javier de la Cruz. Tungkol sa pag-usad ng proyekto sa Palawan. Tumayo si Javier at sinimulan ng kanyang presentation. Detalyado niyang ipinaliwanag ang pag-usad ng mga gawa, ang pakikipagtulungan sa mga lokal na kasosyo, at ang schedule sa hinaharap. Tila perpekto ang lahat. Tumango ang mga executive habang nakikinig. Lalo pang naging kumpiyansa si Javier habang nagsasalita, na parang talagang 1 taon siyang nagsikap sa Palawan upang pamunuan ang proyekto. Ngunit pagkatapos ay nagsalita ang aking ama. Sandali na nanahimik ang silid. Tiningnan ni Javier ang aking ama nang may kakaibang ekspresyon. Oo, Presidente, narinig ko ang iyong ulat. Ngunit, tiningnan ng aking ama si Aling Nena. Tumango siya at binuksan ang pinto. Ilang empleyado mula sa internal audit team ng grupo
ang pumasok na may dalang mga kahon ng dokumento. Tumigas ang mukha ni Javier. Ano ang ibig sabihin nito? Natanggap ko ang ulat na may mga resulta ng investigasyon mula sa audit team, malamig na sinabi ng aking ama. Tumayo ang head ng audit at sinimulan ang kanyang ulat. Nakatuklas ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng iskediul ng trabaho sa Palawan na iniulat ng CEO Javier de la Cruz sa nakaraang taon at ang kanyang tunay na galaw. Sa screen ay ipinapakita ang mga datos, ang mga record ng sasakyan ng kumpanya, ang mga record ng pagpasok at paglabas ng bansa, ang mga statement ng credit card ng kumpanya. Lahat ay nakaayos. Nung pirma na sa mga petsa kung kailan iniulat ng CEO na nasa Palawan siya, sa totoo lang, ay naninirahan siya sa isang condominium unit na matatagpuan sa Taguig. Namutla ang mukha ni Javier. Nagsimulang magbulungan ang mga executive. Gayon din ang renta, ang mga gastos sa asosasyon ng may-ari, at ang mga gastos sa pamumuhay ng kondominium na iyon ay buong binayaran gamit ang credit card ng Angat Pinas Developments. Ang kabuuang halaga ay humigit kumulang ulabi-ipon 5 milyon. Ito ay isang pagkakamali. Presidente, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na magpaliwanag. Putol ni Javier. Ngunit pinatahimik siya ng aking ama ng isang senyas. Magpatuloy. Oo. Bukod pa rito, nakumpirma na si Ginoong De La Cruz ay may hindi naaangkop na relasyon sa isang empleyado ng Angat Pinas Developments, si Binibining Andrea Ramos, na nagkaanak at pinapalaki ang kanyang anak sa kondominium na iyon. Sa screen ay lumabas ang mga larawan. Si Javier at Andrea na pumapasok sa gusali. Ang larawan na may baby stroller, na puno ng bulungan ang silid. Nakatanggap si Binibining Ramos ng promosyon at isang extraordinary bonus sa kanyang ikalawang taon sa kumpanya na natukoy na sa direktang utos ni Ginoong De La Cruz. Ito ay isang malinaw na kaso ng administrative malfeasance. Wala nang nasabi pa si Javier. Pinanood ko ang eksena mula sa likuran. Ito ang mukha ng isang lalaking gumuguho. Tumayo ang aking ama. Si Javier de la Cruz ay tinatanggal sa kanyang posisyon bilang CEO nang may agarang bisa at magpapatuloy tayo sa pagsasampa ng kriminal na kaso para sa hindi tapat na pamamahala at maling paggamit ng pondo. Presidente, pakiusap, isang pagkakataon. Hindi ka manugang ko, ikaw ang direktor ng kumpanyang ito at bilang ganoon ay kailangan mong akuin ang iyong responsibilidad. Matatag ang boses ng aking ama. Yumuko si Javier. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanyang tingin at ang akin. Sa kanyang mga mata ay may halo ng pagtataksil, galit, at desperasyon, ngunit hindi ko binago ang aking ekspresyon. Kalmado lang akong tumingin. Ito ang katapusan, Javier. Ang katapusan na pinili mo. Nang matapos ang pulong, magulo ang silid. Lumabas ang mga executive na nagbubulungan, at si Javier ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto. Pumasok ang security team at kinuha ang kanyang identification at credit card ng kumpanya. Tumayo ako upang umalis, ngunit tinawag ako ni Javier. Elena, huminto ako, ngunit hindi ako lumingon. Lumapit si Javier. Elena, ikaw ba? Ako, dahan-dahan akong lumingon. Nakabaligtad ang mukha ni Javier. Ang investigasyon ng audit. Ang pagkuha ng ebidensya. Ikaw ang naghanda ng lahat ng ito, hindi ba? Hindi. Kinumpirma ko lang ang katotohanan. Ang katotohanan. Ano ang alam mo? Ang condominium sa Taguig, si Binibining Andrea Ramos, at si Danny. Alam ko ang lahat. Namutla ang mukha ni Javier. Napagtanto niya na alam ko maging ang pangalan ng bata. Elena, ipapaliwanag ko. Ito ay isang pagkakamali. Isang pagkakamali. Ang magkaroon ng anak sa ibang babae sa loob ng 1 taon at kalahati ay isang pagkakamali? Malamig ang aking boses. Sinubukan ni Javier na hawakan ang aking kamay, ngunit inalis ko ito. Huwag mo akong hawakan. Wala na tayo. Elena, pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon. Mayroon kang pagkakataon araw-araw, sa loob ng 3 taon. Ang pagkakataon na sabihin ang totoo.
Ngunit sa bawat pagkakataon, ay pinili mo ang kasinungalingan. Iniwan ko si Javier at lumabas ng silid. Sa pasilyo ay naghihintay sa akin si Clara. Elena, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Ngayon ay sisimulan natin ang proseso ng diborsiyo. Ang minutes ng pulong ngayon ay magsisilbing ebidensya. Okay. Salamat, Clara. Bumalik ako sa aking opisina sa strategic management. Maingat akong tiningnan ng aking mga kasamahan, ngunit wala akong pakialam. Sinubukan kong mag-focus sa trabaho, ngunit hindi ko magawa. Patuloy na lumalabas sa aking isip ang imahe ni Javier. Ang kanyang mukha na gumuguho sa pulong. Ang kanyang boses na tumatawag sa akin. Ngunit kakaiba, wala akong naramdaman na sakit. Pagkalubog ng araw, tinawagan ako ng aking ama. Nang umakyat ako sa kanyang opisina, nakatingin siya sa bintana. Papa, Elena, umupo ka. Umupo ako sa sofa. Patuloy na nakatingin ang aking ama sa akin. Mahirap ang araw ngayon, hindi ba? Hindi. Okay lang ako. Huwag kang magsinungaling. Alam ni Papa ang lahat. Umupo ang aking ama sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Sa mainit na kilos na iyon, naramdaman ko na malapit nang tumulo muli ang mga luha na matagal kong pinipigilan. Elena, pasensya na, dahil hindi ko nakita kung sino talaga si Javier. Akala ko siya ay isang mabuting manugang, ngunit nagkamali ako ng tao. Hindi, Papa. Niloko rin niya ako sa loob ng 3 taon. Gayunpaman, dapat ay mas naging maingat ako, sabi ng aking ama habang bumubuntong hininga. Elena, ngayon, paano mo gustong mamuhay? Hindi ko alam. Hindi pa. Kung gayon, hayaan mo akong magmungkahi. Anong mungkahi? Paano kung mag-aral ka sa Estados Unidos? Isang MBA. Nagulat akong tumingin sa kanya. Isang MBA? Oo. Nag-aral ka ng business. At alam mo ang operasyon ng kumpanya. Mag-aral ka ng masistematikong paraan at maghanda na mamuno sa kumpanyang ito ng totoo. Papa, kung gayon, ikaw. Ikaw. Oo. Gusto kong sanayin ka. Bilang aking tagapagmana, opisyal akong nawalan ng imik. Ang aking ama ay palaging nag-aatubili na ako ay gampanan ang isang posisyon ng pamumuno dahil ako ay isang babae. Ngunit ngayon ay pinangalanan niya akong kanyang opisyal na tagapagmana. Papa, sobra ka sa kakayahan. Nakita ko iyan sa iyo ngayon. Isang tumpak na paghuhusga nang hindi nahahayaan ang iyong sarili na madala ng mga emosyon. Iyan ang kalidad na dapat taglayin ng isang executive. Ang mga salita ng aking ama ay nagpaiyak sa akin. Sa pagkakataong ito ay hindi ito dahil sa kalungkutan, kundi sa ibang emosyon. Pag-isipan mo, hindi ka nagmamadali kapag natapos mo na ang diborsiyo at naayos mo na ang iyong damdamin. Maaari kang magdesisyon. Salamat, Papa. Walang anuman. Ako ang nagpapasalamat sa iyo. Dahil mayroon akong napakalakas na anak. Hinimas ng aking ama ang aking ulo, tulad ng noong bata pa ako. Matagal akong umiyak sa kanyang mga bisig. Noong gabing iyon, nang umuwi ako, wala na si Javier. Dinala niya ang lahat ng kanyang gamit. Malamang ay bumalik siya sa kondominium sa Taguig. Mula ngayon, iyon na ang kanyang tahanan. Pumasok ako sa kwarto na aming pinagsamahan. Ang larawan ng kasal. Nagsimula akong iligpit ang lahat. Ang mga larawan sa ilalim ng isang drawer. Ang mga regalo sa isang kahon. Nang matapos ako, walang laman ang kwarto. Ngunit kakaiba, gumaan ang pakiramdam ko. Na parang nabunutan ng malaking pasanin. Kinabukasan ay nagsimula ang mga legal na pamamaraan. Inihain ni Clara ang demanda para sa diborsiyo, at kasabay nito ay inihain ng aking ama ang isang kriminal na kaso laban kay Javier para sa hindi tapat na pamamahala. Kumuha ng abogado ang depensa ni Javier, ngunit napakalinaw ng mga ebidensya. Ang mga statement ng credit card ng kumpanya, ang mga record ng sasakyan, ang kontrata ng pagrenta ng kondominium, ang recording, lahat ay laban sa kanya. Isang linggo pagkatapos, nakipag-ugnayan sa akin si Javier upang magkita kami.
Pinayuhan ako ni Clara na huwag pumunta. Ngunit nagtaka ako. Ano ang gusto sabihin ng babaeng iyon sa akin? Ang lugar ng pagpupulong ay isang maliit na coffee shop. Nauna ako at naghintay. Pumasok si Isabel. Mas payat siya kaysa sa mga larawan. Salamat sa pagdating, sabi ni Andrea habang maingat na umupo sa upuan at sumagot. Pinanood ko siya. Para saan mo ako gustong makita? Para humingi ng tawad. Tawad? Oo. Nagkamali ako ng husto. Napuno ng luha ang mga mata ni Andrea. Ngunit wala akong naramdaman na awa. Ano ang nagawa mong mali? Ang makipag-ugnayan sa isang lalaking may asawa. Ang magkaroon o makatanggap ng pabor sa kumpanya. Lahat ng nagawa ko ay mali. Yumuko si Andrea. Sa oras na iyon, akala ko pag-ibig ito. Naniwala ako na talagang mahal ako ng CEO. Ngunit hindi. Si Ginoong de la Cruz, si Javier, ay hindi ako mahal. Isa lang akong madaling opsyon para sa kanya. Nanginginig ang boses ni Andrea. Alam mo ba ang sinabi niya sa akin nang tanggalin ako sa kumpanya? Bahala ka sa buhay mo. Hirap din ako. At iyon ang kanyang anak. Ngumiti ako ng mapait. Tipikal ni Javier. Kung gayon, biktima ka. Hindi. Nagkamali rin ako. Alam ko mula sa simula na may asawa si Javier. Ngunit naisip ko na hindi mahalaga. Naniwala ako na mas mamahalin ako. Na balang araw, ay opisyal kong kukunin ang kanyang lugar. Naging naive ako. Naglabas si Andrea ng isang sobre mula sa kanyang bag. Pakiusap. Tanggapin ninyo ito. Ano ito? Ang bonus na natanggap ko mula sa kumpanya. Hindi ito lahat. Ngunit ito na ang lahat ng naipon ko. Sa loob ng sobre ay may tseke. 20,000. Bakit mo ito binibigay sa akin? Gusto kong tubusin ang aking kasalanan. Alam kong malaki ang nagawa kong pinsala sa inyo at gusto ko itong bayaran sa anumang paraan. Ibinalik ko ang tseke sa sobre at ibinigay sa kanya. Hindi ko ito kailangan. Binibining Andrea. Gamitin mo ang perang ito upang palakihin ang iyong anak. Wala siyang kasalanan sa anumang bagay. Napaiyak si Andrea. Ma'am, pasensya na po. Malaki ang nagawa kong mali, alam ko po. Ngunit Andrea, ang pagsisisi ay hindi makapagbabago ng anuman. Kinuha ko ang aking bag at tumayo. Ngayon, akuin mo ang iyong responsibilidad at mamuhay ka sa iyong mga desisyon. Si Andrea, na nakayuko, ay hindi sumagot. Wala namang espesyal. Gusto lang humingi ng tawad. Tinanggap mo ba ang kanyang paghingi ng tawad? Hindi. Wala akong dahilan. Tinapik ni Clara ang aking balikat. Magaling. Napakagaling mo. Ilang araw pagkatapos ay dumating ang araw ng aking pag-alis. Dumating ang aking ama at si Clara upang magpaalam sa akin sa airport. Elena, maging maayos ka. Niyakap ako ng aking ama ng mahigpit. Naramdaman kong malapit nang tumulo ang aking luha, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Oo papa, mag-aaral ako ng mabuti. Huwag kang masyadong pahirapan ang sarili mo. Ingat ka. Oo. Lumapit din si Clara at niyakap ako. Elena, makakilala ka ng isang kahanga-hangang lalaki sa Estados Unidos. Ano ka ba? Sa pagkakataong ito, makakilala ka ng isang taong karapat-dapat at maging masaya ka. Salamat Clara. Kung wala ka, hindi ko ito malalagpasan. Siyempre, magkaibigan tayo. Palapit na ang boarding time. Nagpaalam ako sa huling pagkakataon sa aking ama at kay Clara, at pumasok sa boarding area. Pagdaan ko sa pinto, lumingon ako. Kinakawayan ako ng aking ama at ni Clara. Kinawayan ko rin sila. Sumakay ako sa eroplano at umupo sa aking upuan malapit sa bintana habang naghahanda ang eroplano para lumipad. Tumingin ako sa bintana. Lumalayo ang tanawin ng Maynila. Ang lungsod kung saan ako ipinanganak at lumaki. Kung saan ako umibig at nagdusa. Ngunit ngayon ay umaalis ako para sa isang bagong simula. Lumipad ang eroplano at lumiit ang Maynila. Ipinikit ko ang aking mga mata at naalala ang mga nakaraang taon. Ang araw na nakilala ko si Javier. Ang araw ng kasal.
ang masayang sandali at ang araw na natuklasan ko ang pagtataksil. Ang mga sandali kung kailan ako gumuho. Lahat ay nangyari na. Hindi na ako magpapapigil sa nakaraan. Maglalakad ako na nakatingin lang sa unahan. Lumipad ang eroplano sa itaas ng mga ulap. Maputi at tahimik ang kalangitan. Naglabas ako ng notebook mula sa aking bag. At sa unang pahina ay isinulat ko, ang bagong simula ni Elena Morales, 2025. Mula ngayon ay isusulat ko ang aking sariling buhay, nang hindi umaasa kanino man sa aking sariling paraan. 2 taon na ang nakalipas. Ngayon ay muli akong nasa first class VIP lounge ng NAIA. Ngunit hindi tulad ng 2 taon na ang nakakaraan. Sa pagkakataong ito ay hindi ako ang umaalis, kundi ang bumabalik. Mas mahirap ang MBA sa Harvard kaysa sa inaasahan ko. Mga gabing walang tulog sa pagsusuri ng mga case study, nakikipagdebate sa aking mga kasamahan. Sumasagot sa mga mahirap na tanong ng mga propesor. Ngunit ang panahong iyon ay nagpatubo sa akin. Natuto ako ng sistematikong tungkol sa strategic management, finance, marketing, leadership, lahat. At nakilala ko ang mga matatalinong tao mula sa buong mundo. Lalo na ang hindi malilimutang aking master's final project. Isinulat ko ang aking thesis tungkol sa isang estratehiya ng pagpapalawak sa construction market ng Timog Silangang Asya. Sa pagsusuri ng kaso ng Angat Pinas Group, napagtanto ko kung gaano kahanga-hanga ang mga nagawa ng aking ama. Binigyan ako ng aking propesor ng pinakamataas na marka. At sinabi sa akin, Elena, napakahusay mong naikonekta ang teorya at praktika. Mayroon kang potensyal na maging isang mahusay na executive. Sa pagdinig ng mga salitang iyon, sa unang pagkakataon ay ipinagmalaki ko ang aking sarili. Hindi bilang anak o asawa ng isang tao, kundi bilang Elena Morales. Sa araw ng graduation ay dumating ang aking ama. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, lumipad siya sa Estados Unidos. Elena, congratulations. Ibinigay ng aking ama sa akin ang isang buke ng bulaklak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat, Papa. Kung wala ka, hindi ako makakarating dito. Hindi, sa iyo ang merito. Nanood lang ako mula sa malayo. Pagkatapos ng seremonya, ay naglakad kami sa tabing ilog ng Charles sa Boston. Maganda ang tabing ilog sa Tagsibol. Elena, handa ka na bang bumalik sa Pilipinas? Oo, Papa. Handa na ako. Kung gayon, sa susunod na buwan ay sisimulan na natin ng seryoso ang iyong pagsasanay bilang isang executive. Okay? Saan tayo magsisimula? Magsisimula ka muli sa strategic management. Ang unang bagay ay magkaroon ng global na pananaw sa buong grupo. Kaya mula ngayon ay nasa training ka para maging tagapagmana ko. Hindi ito magiging madali. Wala akong pakialam. Handa na ako. Hinawakan ng aking ama ang aking kamay at ngumiti. Pinagkakatiwalaan kita. Sa flight pabalik, tumingin ako sa bintana. 2 taon na ang nakakaraan, ay ginawa ko ang parehong biyahe na puno ng sugat. Ngayon ay bumalik ako na naging ganap na ibang tao. Binuksan ko ang cellphone at nakita ko ang isang mensahe mula kay Clara. Kita-kits sa airport. Ngumiti ako at sumagot. Salamat. See you soon. Lumapag ang eroplano sa NAIA. Muli akong tumapak sa lupa ng Pilipinas. Pagkatapos ng 2 taon, kakaiba at pamilyar ang pakiramdam. Pagkalabas ko sa terminal ng pagdating, naghihintay sa akin si Clara na may parehong maliwanag na ngiti tulad ng dati. Elena! 2 taon na kaming hindi nagkita. Iba ka na. Mas mukha kang kumpiyansa. Oo. Salamat. Binago ng MBA ang mga tao. Marahil dapat ako rin ay pumunta. Ano ka ba? Magaling na ang pagiging abogada. Lumabas kami ng airport na tumatawa. Sumakay kami sa kanyang kotse at nagtungo sa Maynila. Paano? Una sa lahat, ganap nang nawala si Javier. Sinasabing nakatira siya sa isang probinsya. At may simpleng trabaho. At si Andrea ay muling nagpakasal. Mukhang nakahanap siya ng ama para sa kanyang anak. Masaya ako. Tumingin ako sa bintana. Ang tanawin ng Maynila ay pamilyar at bago sa akin sa parehong oras.
By the way, Elena, wala ka bang naging boyfriend sa Estados Unidos? Wala. Masyado akong abala sa pag-aaral. Ano ka ba? Sigurado akong sa Harvard ay maraming gwapong lalaki. Mayroon. Ngunit hindi ako interesado. Bakit? Hindi ko alam. Sa tingin ko, sa ngayon ay gusto ko lang mag-focus sa aking trabaho. Hinawakan ni Clara ang aking kamay. Elena, dahil pa rin ba kay Javier? Hindi talaga. Ngumiti si Clara. Hindi na ako nakatali sa nakaraan. Gusto ko lang mag-focus sa aking karera ngayon. Well, kung ganoon, okay lang sa akin. Ang mahalaga ay maging masaya ka. Dumating kami sa aming bahay sa Forbes Park. 2 taon ko na itong hindi nakikita. Naghihintay sa akin ang aking ama sa entrance. Nandito ka na? Oo, Papa. Nasa bahay na ako. Magaling. Iligpit mo ang iyong mga gamit at magpahinga. Oo. Ang aking silid ay pareho. Eksaktong tulad ng iniwan ko bago ako umalis. Ngunit dahil nagbago ako, tila iba rin ang silid sa akin. Iniligpit ko ang aking mga gamit. Naligo. At humiga sa kama. Tahimik ang gabi sa Maynila. Tiningnan ko ang cellphone at nakita ko ang isang mensahe mula sa aking ama. Bukas sa 10 ng umaga sa aking opisina, may mahalagang pulong. Sumagot ako, oo, naintindihan. Kinabukasan ng umaga ay nagsuot ako ng suit at pumunta sa punong tanggapan. 2 taon na akong hindi nakatapak sa punong tanggapan ng Angat Pinas Group. Pagpasok ko sa lobby, kinilala ako ng mga empleyado. Ang ilan ay bumati sa akin. Ang iba ay nagbulungan. Siya ang anak ng presidente. Bumalik siya mula sa pag-aaral sa Estados Unidos. Magsisimula siyang magtrabaho sa management. Hindi ko sila pinansin at sumakay ako sa elevator. Pumunta ako sa pinakataas na palapag, kung saan matatagpuan ang opisina ng presidente. Sinalubong ako ni Aling Nena. Binibining Morales. Hindi. Dapat ay director na po ang tawag ko sa inyo ngayon. Welcome po, director. Oo, pinangalanan po kayo ng presidente bilang director ng strategic management simula ngayon. Ah, ganun ba? Salamat, Aling Nena. Congratulations. Naghihintay po ang presidente sa loob. Kumatok ako sa pinto ng opisina. Pasok. Nakaupo ang aking ama sa kanyang desk. Sa tabi niya ay ang iba pang mga executive. Elena, umupo ka. Oo, Papa. Ibinigay ng aking ama sa akin ang ilang dokumento. Simula ngayon, ikaw ang director ng strategic management at ikaw ang mangangasiwa sa proyektong ito. Tiningnan ko ang mga dokumento. Nakasulat ay, plano para sa 2 proyekto sa Timog Silangang Asya. Ito ay, oo, ito ang pagpapatupad ng estratehiya na binuo mo sa iyong thesis. Talaga? Ikaw mismo ang magpaplano, magpapatupad, at magiging responsable. Ito ang iyong unang gawain. Binuksan ko ang mga dokumento. Ito ay isang malaking proyekto na sumasaklaw sa Palawan, Cebu, Boracay, at buong Timog Silangang Asya. Papa, sa tingin mo ba ay kaya ko ito? Kaya mo ba? Hindi, kailangan mong gawin. Ikaw ang aking tagapagmana. Sa mga salita ng aking ama, tumango ako. Okay. Gagawin ko ang aking makakaya. Mabuti, kung gayon ay sisimulan na natin ng seryoso sa susunod na linggo. Nang matapos ang pulong, pumunta ako sa Strategic Management Department. Handa na ang aking opisina. Ito ay isang corner office na may tanawin ng buong lungsod. Sa desk ay may mga business card. Elena Morales, Director ng Strategic Management, Angat Pinas Group. Kinuha ko ang isa at tiningnan ito sa loob ng matagal na panahon. Ito ang aking bagong simula. Noong hapong iyon, tinawagan ako ni Clara. Elena, congratulations. Oo, salamat. Ang galing. Ipinagmamalaki kita. Clara, maghapunan tayo. Ipagdiwang natin. Siyempre. Saan tayo magkikita? Pumunta ka sa bahay. Ako ang magluluto. Ay, ang Director Elena Morales mismo ang magluluto. Oo.
Natuto ako sa Estados Unidos. Oo. Noong gabing iyon ay naghapunan ako kasama si Clara. Nagluto ako ng pasta at salad. Masarap ito. Natuto ka rin magluto sa Estados Unidos? Oo. Normal lang iyan ng mamuhay mag-isa. By the way, Elena, marami kang nabago, bagaman, hindi ko alam. Mas mukha kang malakas. Dati, mayroon kang pagkaumaasa, ngunit ngayon ay ganap kang independyente. Uminom ako ng alak at ngumiti. Kailangan kong maging ganoon. Kailangan kong matuto na tumayo sa sarili kong mga paa. Magaling ang ginawa mo. Napakagaling mo. Nag-usap kami hanggang gabi tungkol sa aking buhay sa Estados Unidos. Ang aking mga plano sa Pilipinas tungkol sa kinabukasan. Nang umalis si Clara, naiwan akong mag-isa na nakatingin sa bintana. Ang gabi sa Maynila mula sa Forbes Park ay nanatiling maganda. Naalala ko na 2 taon na ang nakakaraan sa parehong lugar na ito. Ay umiyak ako, gumuho, nasaktan, ngunit ngayon ay iba na. Hindi na ako asawa ng sinuman o isang biktima. Ako si Elena Morales, direktor ng Angat Pinas at magiging leader ng kumpanyang ito. Naglabas ako ng cellphone at nagsulat ng isang note, ang bagong kabanata ni Elena Morales. Isang buhay na hindi umaasa, kanino man. Ang aking halaga ay ako ang nagtatakda at nang muli akong tumingin sa bintana, ang mga ilaw ng Maynila ay hindi na tila malamig sa akin. Sa kabaligtaran, tila sila mainit at puno ng pag-asa. Handa ako para sa isang bagong simula, para sa proyekto na ipinagkatiwala sa akin ng aking ama. Ang aking unang hamon, at upang balang araw ay pamunuan ang kumpanya.